Huwag kang hawak ng silinyador. O, anong masasabi mo ngayon? Okay na. Ayos. Ilang tadyak? Ano na? O, patayin mo uli. O, on. Tadyak uli. O, ilang tadyak? O, yan. O, yan. Isang bagsak lang daw. Mga padre, kung nais nyo magpagawa at taga-Bataan lamang po kayo, pwede po kayong sumadya dito sa ating shop sa Pulo, Hermosa, Bataan. At tabing tulay lang po ako mismo. Pwede nyo rin ako message sa aking Facebook page para mapag-usapan natin yan. Kaya naman wag na natin patagalin at banatan natin yan. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. Barako 2, dinala dito ni boss upang ipaayos ang issue ng kanyang motor, parang nawawalan ng presyon, hard starting, dayo from Mandama, Hermosa, Bataan. Boss, paki-start mo nga. Huwag kang hahawak ng silinyador. So makikita natin na good condition yung barako pag tumadyak tayo, hindi tayo dapat nagsisilinyador. So yan, mainit na siya. 2 tadyak, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Okay na yun, boss. So 10 tadyak. Ayan, sabi ni boss, ayaw talaga. So ibig sabihin yan mga padreng, pag kailangan mo pa mag-gas para lang umandar, pwedeng nabubulunan or kinakapos sa gasolina. Sa pag-troubleshoot ng ganyang issue ng motor, lalo na sa barako, dapat alam natin yung step by step. Kalimitan na ang pinagmumulan ng parang nawawalan ng presyon, minsan tukod yung barbula na sa katagalan, kaya nag-hard starting. Pangalawa naman, dito sa kanyang high tension wire, minsan nagkakaroon ng corrosion dito. So pangatlo, yung carburetor, minsan madumi na. Pero pag umandar yung motor na hindi naman nawawala ng minor, ibig sabihin malinis naman yung carburetor. Kaya naman sa video ito, ituturo ko sa inyo step by step kung paano mag-troubleshoot ng ganitong issue ng motor. Kaya wag na natin patagalin at banatan na natin yan. Kalimitan pinagmumulan ng hard starting sa ating mga motor, itong kanyang high tension wire, minsan nagkakaroon po yan ng corrosion. So dapat lagi natin chine-check yan para maiwasan natin yung paghina ng bato ng kuryente. So sisilipin natin yan, tatanggalin natin yung kanyang spark plug cap para masilip natin kung dapat ang kulay niya kulay tanso, hindi corrosion o yung kulay green. Dito sa kanyang high tension wire, yung nakapaloob dito tanso. Ibig sabihin pag nagkulay green or nag-aasin, yung asin na yan o yung corrosion nagsisilbing insulator na hindi na siya dadaluyan ng malakas na kuryente. So yan, natanggal na natin. Pansinin nyo yung kulay ng kanyang high tension wire. Ayan o, nagpulbos. So sa pagkakataong yan, yung pulbos na yan nagsisilbing insulator na dahilan kung bakit humihina yung kuryente. So focus natin. Ayan o, corrosion. Ayan o, corrosion siya, nagkulay green. So pag ganyan ang issue mga boss, kailangan natin putulan yan dito hanggang sa mapalabas natin yung kulay tanso. So putulan muna natin. So yan, natanggal na natin. Ayan o, nakaisa na tayo. So check natin mga boss. Focus. So yan o, may corrosion pa siya, konti pang putol. So yung mga padreng may corrosion pa rin siya sa loob. So konti pang kapiraso. At sa pagkakataong yung mga padreng, napalabas na natin yung kanyang tanso. At isunod naman natin dyan, i-check natin yung kanyang kuryente mula rito sa high tension wire. Dapat ang linalabas nito na kuryente at least 1 cm. Pakita jack mo boss. Patadyak natin kay boss at check natin yung kanyang kuryente. At least 1 cm. Sige. So wala, alang kuryente Sige, on mo. Naka-off pala. Okay, isa pa. Okay. At sa pagkakataong yan mga boss, malakas yung kuryente, hindi lang nasosiyan ni boss doon. So malakas yung kuryente, 1 cm umaabot. At isunod naman natin dyan mga boss yung kanyang spark plug cap. I-check natin.
So yan, may mga corrosion na rin siya sa loob. Pag susundutin po natin yan, yung loob hindi lang makita. So once kasi na nag-asin dito, automatic yung loob nag-aasin na rin po yan. So lilinisan ko lang to ng wire brush. At isunod naman natin yung kanyang air cleaner dahil cause din po yan ng hard starting. So ayan, binaklas ko na mga boss, di ko na pinakita. So tanungin natin si boss ko. Ba gusto ginagas? Oo, kailangan ginagas. Oh, ginagas daw. Bakit ba mga boss ganon na kailangan pang Tinataas yung nagchochok pa? Oo, kailangan nito. So bakit po ganon? Dahil dito, ito yung salarin. So pansinin nyo mga padreng, nalulusaw na kapag pinipiga natin. So ibig sabihin, hindi niya na nasasala yung hangin. So ang tendency, nabubulunan na yung motor ni boss sa gasolina dahil kakaunti na lamang yung pumapasok na hangin. So kalimitan syempre dahil nadudurog yan, pumapasok doon sa intake manifold. Minsan nagsisilbing parang liha yan o parang alikabok na pumapasok dun sa loob ng makina. Minsan nakakalangan yung ating mga barbula. So dapat lagi natin chinecheck po yan. So ayan yung salarin. So yan ang tip ko sa inyo kung bakit pag nag-start tayo kailangan pang gasan. I-check nyo yan yung air filter element. Sinasabi ni boss minsan pag tinatadyakan niya parang walang compression. So yan yung dahilan, no? Papasok sa loob ng makina yan, makakalangan yung mga barbula. So automatic po yan mga boss, kailangan na rin natin linisan yung carburetor. So hindi ko na ipapakita, basic lang naman sa inyo yan. So lilinisan ko to at ikakasa na. Tapos check natin kung ano magiging resulta. So yung mga padreng, lininis natin yung kanyang carburetor. Nagpalit na rin tayo ng repair kit dahil nag-o-overflow. Ang issue ng motor ni boss, 10 tadyak, ayaw pa rin umandar. Pakitadyak mo ulit. Huwag kang hawak ng silinyador. O, anong masasabi mo ngayon? Okay na. Ayos, ilang tadyak? Ano na? O, patayin mo ulit. O, on, tadyak ulit. O, ilang tadyak? O, yan. O, yan, isang bagsak lang daw. Mga padreng, kung nagustuhan nyo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at pakit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.